Magandang buhay sa ating lahat. Kami ang Group 3 na mabuti at meron kaming dalawang dula-dulaan na hinahanda, ang positibo at negatibo. Ngayon, dadako tayo sa positibo. Sa lugar ng Encantadia, may isang pamilya na maayos ang pamumuhay o mayroon silang simpleng pamumuhay. Ngunit isang araw ay nagkaproblema sila tungkol sa gastusin ng kanilang anak. Ang mag-asawang sina Raul at Ivy ay nag-uusap at dumating ang kanilang anak. Ano yun, anak? May field trip po kami sa school. Kailangan po namin ng malaking pera. Mga magkano naman yan, anak? Mga 5,000 po. Sige anak, maghahanap kami ng tatay mo para makahanap kami ng pera para dyan sa field trip mo. Sige po, mama, una na po ako. Iniisip ng mag-asawa ang sinabi ng kanilang anak at kanilang pinag-usapan ang tungkol dito. Saan naman kaya tayo maghahanap ng pera? Doon lang muna siguro sa aking kaibigan, kay Mr. Tyron. Sigurado ka ba dyan? Hindi ba tayo mababaon sa utang? Hindi lang yan. Matapos nilang pag-usapan ang tungkol dito, ay napagpasya nilang pumunta kila Mr. Tyron. Ano yun? May sasabihin lang po sana kami. Sige, pasok kayo. Po kayo. Thank you po. Ba't pala kayo naparito? Nice lang po sana namin humiram ng pera. Para po sana sa field trip ng anak namin. Sige, mga magkano ba kailangan nyo? Kahit mga 5,000 lang po sana. Sige, saglit lang, kukunin ko lang. Ito pala yung pera. Ginawa ko ng 10K. Okay na ba to? Opo, maraming salamat po. Napakalaking tulong na po sa amin yan. Maraming salamat po talaga, Sir Tyron. Sige po, mauna na po kami. Salamat po. Salamat, may nahiram tayong pera. Oo nga. Paano kaya natin ito mababayaran? Paano kaya kung mag-abroad muna ako? At least doon, mas malaki ang kita kumpara dito sa atin. Sigurado ka ba dyan? Oo. Dahil kung hindi ako pupunta doon, hindi natin mababayaran ang ating mga utang. Sige, pero dapat sabihin natin to sa ating anak. Kailangan niyang malaman upang hindi siya malungkot. Oo, mas maganda talaga kung alam niya. Mama, Papa, nakawin na po ako. Ano na? Oo nga pala, Ma. Kamusta na nga po pala yung about dun sa field trip po namin? Ayun ba anak, meron na, nakahanap na kami ng tatay mo. Saglit. Narito anak. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000, di ba anak? Opo. Maraming salamat po. Magbibihis na po ako. Teka lang anak! Bakit po? May nais sana kami sabihin ng iyong tatay. Bala ko sana mag-abroad, anak. Para mabayaran rin ang mga pagkakautang natin dito. Pero paano na po ako pa kapag may mga gawain sa school? Sino pong mag-aasikaso sa akin? Andiyan naman ang nanay mo, anak. Siya na lang ang susuporta sa'yo. Oo nga naman anak, nandito naman ako, hindi naman kita papabayaan. Sige po, Papa. Basta ingat po kayo doon. Mauna na po ako. Matapos niyang sabihin sa kanilang anak, ay nag-usap ang mag-asawa para na rin makapagpaalam na si Ivy sa kaniyang asawa. Yes, good day. Who is this? Hello, sir. Good day. Yes, good day. I'm Mr. Wen. What is your purpose? Hi, sir. I'm Mr. Raul. Oh, you're the one who's my friend who's been talking about. Yes, sir. When can I go there, sir? Oh, you can book your flight next week. Yes, sir. Thank you, sir.
Hello sir, I am here to apply at a job at farming. So what are your specialties? Sir, I am good at farming. Berto, can you help me find someone who's good at computers? Yes, sure, Mr. Wen. You are Mr. Raul. Yes sir. Mr. Wen calling you. You are calling me Mr. Wen? Yes, I heard that you're good at computers. Am I right? Yes sir, I am good at computers. Then congratulations, you're now promoted to a computer engineer. Thank you sir. Makalipas ang isang buwan ay nakapag-ipon na si Raul ng pambayad nila para kay Mr. Tyrone. At unti-unting guminhawa ang kanilang pamumuhay. Natapos na ni Raul ang kontrata niya kay Mr. Wen. At umuwi ng masaya sapagkat nakaipon na siya ng malaking pera at syempre masaya ang kanyang asawa at anak tungkol dito. Ngayon naman, dadako tayo sa negatibong epekto ng migrasyon. Palagi na lang ba tayong ganito? Hindi man lang ba tayo aangat sa buhay? Oo nga pa, sa eskwelahan, yung mga kaklase ko, lagi nila akong inasan kasi ang pangit ng mga ballpen ko. Ay, ano ba yan? Puro kayo reklamo. Ayan nyo, maghanap akong trabaho. Ay, di. Ate, pwede po ba magtanong? Ano po yun? Dito po ba yung agency na pinag-applyan papunta sa ibang bansa? Opo. Maaari po ba makita ang mga papeles? Dito po. Sige. Maaari na po kayo maghintay dyan sa labas at i-ibigay ko kayo sa boss. Sige po. Thank you po. Magandang umaga po ma'am. Dito po ako para ibigay yung birth certificate niyo po. Mister, nakakuan mo naman na lahat ng papeles mo, maayos na. So, pwede ka nang pumunta ng ibang bansa. Ito yung visa mo at huwag mo kakalimutan yan. Pupunta ka ng abroad kasi kailangan mo yan para hindi ka mahuli. Okay po ma'am. Thank you po. Okay, thank you, mister. Anak, sa tingin mo ba nakahanap na ng trabaho ang papa mo? Ewan ko, pero sana nga eh. Para di na ako maasar sa school. May maganda akong balita sa inyo. Ano yun pa? Ito pala, tingnan mo to. Yan ang... Sa wakas, nakahanap ka na rin ng trabaho. Magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Oo nga! Naghanap ang tatay ng kanyang magiging hanap buhay at ito ay ang pagiging basurero. Ma'am. Wait. Ulis na. Oh, my phone is gone. Where did I put my phone? Wait ma'am. Your phone. Did you steal my phone? No ma'am. No, you stole it. No ma'am. I seen... No! Mr. Officer, I want to report this man. He stole my phone. No. Ang babae ay galit na galit sa tatay dahil hindi naintindihan ng babae ang tatay. Dahil pag hindi daw siya umuwi sa kanyang bansa, siya ay ipapakulong ng babae sa pulis. Ben, kakawin ko lang. Ganito matatanan ko. Ano ba? Tama na! Patukulang pa ako. Ano ba nakita mo sa kanya at pinili mo? Ano ba? Mas pinipili ko siya dahil mas nabibigay niya ang pangangailangan namin. Uy,